Good morning po sa bawat isa. Salamat sa ating kasiglahan dahil tayo po ay binigyan ng Panginoon ng kalakasan upang tayo ay magsamba sa Kanya sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus, O God. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil Ikaw po ang nagbibigay ng aming kalakasan, ng aming pangangailangan araw-araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil Lord, maraming walang trabaho ngayon, but Lord God, sila po ay nakakakain pa rin, O God. Hallelujah, dahil sa biyaya na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat, O God. At Lord, salamat sa lahat. Salamat, Lord. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, na patawarin mo po ang bawat isa dahil alam namin na marami kaming kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Marami kaming nagagawa, marami kaming naiisip na kasalanan pala sa iyo, but subalit sa amin mismo ay akala namin hindi kasalanan. Pero ikaw ang nakakakita ng lahat. Nakikita mo ang kasalanan namin. Kaya Lord, patawarin mo po kami sa lahat, O God. Patawad po, Panginoon, lalo na po sa aming pagkukulang sa iyo sa pag-aaral ng inyong salita. Patawarin mo po ang bawat isa na gumagawa ng ganito, Panginoon, na hindi nag-aaral ng inyong salita, O God. Salamat, Lord. At ngayon po, Panginoon, dinadalangin din namin na pangunahan mo ang bawat isa na tatayo, na gagamitin mo ngayong araw na ito, O God. Salamat po at ito po ang amin dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo na po ay mag-awitan. Ibibigay ko na sa song leader. At tumayo na tayo at tayo mag-awitan. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo para sa ating praise and worship. You can also like and react, and also pwede po natin kamustahin ang bawat isa through the comment section down below. Tayo po ay magsimula. Palakpakan po natin ang Panginoon.
stars to its light. Yet consistent to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable. Your shock we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. From the highest of heights to the depths of the sea, all creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable,
only God who's worthy of everything we can give. You are God. It's just the way it is. You're God whose power none can contend. You're the only God who's reigning. Praise will never end. You're the only God.
ibabalik ko na po sa ating MC. Ngayon ay ibibigay ko din sa magbigay ng salita ng Panginoon sa mensahe. Walang iba kundi si Pastor Oscar. Palakpakan natin ang Panginoon para sa Kanya. Hello, good morning sa ating lahat. Ngayon ay last Sunday ng September at namimiss natin yung ating pagkikita, lalong-lalo na yung ating kainan, nakakamiss. But anyway, pareho din naman na tayo ay nagpupuri, yun nga lang, nasa bahay tayo. So, tayo ay mag-aaral sa salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan ngayon ay Living a Safety Life with Jesus. Nung nakaraan ay napag-aralan natin yung mga different storm of life, saka yung strong life. At last Sunday, napag-aralan natin yung repentant at yung revival na tinuro ni Sister Vilma. So, paano tayo mamuhay ng ligtas na kasama natin ang Panginoon Jesus? So, ang ating text ay makikita natin sa John 10:28 to 29. Sabi ni Jesus, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. So talagang ang Panginoon ay prinamis niya sa atin na kapag kasama natin siya, meron tayong eternal life at walang ninuman na makikialam sa atin. So talagang iniingatan tayo. Pero ayon doon sa shinare ni Pastor Tom last Sunday, yun nga, walang makikialam sa atin. Pero kung tayo ang nag-voluntary na lalabas out of His protection, nakita natin na hindi niya sinundan yung prodigal son. Binigay niya lahat ang gusto niya, hinayaan niya siya na lumabas. At hindi nga siya sumunod. Inaantay niya lang kung babalik. So, ganon ang pag-ibig ng Diyos. Na He love us so much, pero binibigyan din tayo ng free will. Ayon din sa Lucas 12:4-5, sabi ni Jesus, I tell you, my friend, do not be afraid of those who kill the body, and after that can do no more. But I will show you whom you should fear. Fear him who after your body has been killed has authority to throw you into hell. So, sabi niya, huwag tayong matakot kung sino man ang papatay sa physical na katawan at wala na silang magagawa. Pero ang nakakatakot ay yung pagkatapos na patayan tayo physically, ay tayo pa rin ay madadala sa hell. So yun ang sinasabi niyang nakakatakot. Kaya talagang ang sinasabi ng Panginoon sa atin ay itong physical body natin na ito ay subject sa abuse, subject sa sakit, subject sa ano man nangyayari sa mundo. But then, hanggang sa kamatayan lang ng physical na body ang kaya nilang gawin. So, ayun ang gusto na ipaalam ng Panginoon sa atin na tayo
ay subject sa... Kaya kung makikita natin ang buhay ng mga disipulo, kagaya ni Peter, ilan beses siya naikulong, napahirapan, pero hindi nila iniingatan ng Panginoon siya. Pero pagdating ng panahon na siya nasa Rome, sa panahon ni Nero, ay siya ay ipinako sa cross pabaliktad. At namatay kasi siguro natapos ang kanyang role. So ganon, that is our life on earth. Pero sabi niya, sigurado, we will have eternal life. Kaya huwag tayong matakot. Kaya itong pandemic na ito, hindi na kinakatakutan. So, para magkaroon tayo at lalakas ang ating pananampalataya sa living a safety life with Jesus, ay ginawa kong acronym ng safety para hindi na makakalimutan. Kaya para kapag tayo ay nalulungkot o anuman ang ating iniisip, isipin natin ang safety life with Jesus at isipin natin ang acronym. So, unang-una ay ang letter S. So, letter S, ito ay Jesus is our Savior. Siya ang Savior natin. Basahin natin sa John 4:14 to 17. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and rely on the love of God has for us. God is love. However, life in love, live in love, and God in them. So, talagang sinasabi na si Jesus ay pinadala ng Ama para maging tagapagligtas ng mundo. So, kung may tagapagligtas, ano ba yung pagliligtasan? At ito yung sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, inililigtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Kasi ang kasalanan, ito yung sinasabi ni Jesus kanina, na ito yung papatayin ang ating physical na katawan at pagkatapos noon, pati yung ating kaluluwa ay padadala sa infierno kapag naging slave tayo ng kasalanan. Ito yung sinasabi niya. Kaya ito yung pumunta ang ating Panginoon para inalis ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Binayaran niya kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kailangan na may mamamatay para mabayaran niya ang kasalanan. Kaya yun ang ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan sa kasalanan. So, sinacrifice niya ang kanyang sarili, namatay sa cross at nag-resurrect para ipakita niya na tinalo niya ang kapangyarihan ng kasalanan. So, tayo ay kanyang iniligtas ng kapangyarihan ng kasalanan. Ang kasalanan talaga ay kung makikita natin, maging sa surrounding natin na observe natin, yung mga slave of sin, halimbawa yung mga drug addict, makikita natin na wala nang patawad yun. Ang iniisip lang nila yung nai-enjoy nila.
kung ano yung pinagtritripan nila, yon ang ginagawa nila. Kahit na yung mga sarili nilang katawan, hindi nila inaalintana anuman ang nangyayari sa kanilang sariling katawan hanggang sila ay mamatay at pati ang kanilang kaluluwa. So ganun ang slave of sin. Talagang papatayin ka at dadalhin ka pa sa infierno. Yung mga nalululon sa mga bisyo, nakita natin na kahit na hindi sila makakain, basta meron silang pangtustos sa kanilang bisyo, ay uunahin nila yon. Kahit na walang pagkain, yung sarili nilang family, isa-sacrifice for sa kanilang bisyo. Iyon na yung mga sinasabi ng ating Panginoon na slave of sin. Kaya siya pumunta rito para alisin yung kapangyarihan ng kasalanan na yon. So, yon ang doon tayo inililigtas. Kasi talagang lahat tayo ay madadala kapag wala siya. Wala tayong kakayahan eh. Wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Napaka-powerful ang kasalanan. Tapos, hindi lang yon, meron pang nangunguna at iyon ang si Satanas. Iyon ang nag-uudyok. So, bukod sa kagustuhan ng laman, meron pang nagtuturo na ito ang gagawin mo. So, sabi nga ng isang preacher, mas mahirap ang maging Kristiyano. Pero, mas mahirap ang maging slave ng kasalanan. Kasi maalala ko nung sa probinsya, naabutan ko pa yon nung mga pagan, marami ng bawal, marami ng ceremony. Lalong-lalo na yung mga pag-support nila sa palay, ang dami ng ceremony. Mga offering na kanilang ginagawa. Just so lang na mapagbigyan yung kanilang wine-worship, which is yung paganism. So, ang dami-dami ng gods and goddesses na kanilang ino-offeran. So, yon. At ang pangalawa na letter ay ang letter A, safety. So, ang letter A ay we are adopted as children of God through Jesus. So, tayo ay naging anak ng Diyos para dahil kay Kristo. So, the moment we accepted Christ as our Savior, ay we are adopted children of God. Sabi nga sa Romans 8:5-7, sabi, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testified with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. So tayo ay adopted. Alam naman natin ang law of adoption na kapag talagang meron ka ng document na adopted ang isang bata, talagang provide mo lahat ang kanyang pangangailangan, tapos kasama pa sa inheritance. So, mabibigyan pa siya ng inheritance kung meron kang ari-arian. So, iyon ang sinasabi dito na we are adopted sons and daughter of God. At ito ay sinasabi ng Espiritu sa ating spirit that we are children of God. So the moment na we accepted Christ as our personal Savior,
tayo ay naging anak ng Diyos. At iyon ang panghahawakan natin na we are sons of God. At kapag tayo ay sons and daughter of God, entitled tayo sa mga benefits na binibigay ng Ama. Ang ating Ama ay napakayaman, kompleto, at makapangyarihan. Pero sabi niya dito, we share in His suffering in order that we may also share in His glory. Ano ba yung mga suffering? Tayo ay pine-persecute ng non-believers. Tayo ay sinasabihan ng mga hindi na nananampalataya. So, kagaya nga ng ating mga kapatid na nasa ibang bansa, sa Muslim areas or sa ibang countries, na yung mga Kristiyano ay pine-persecute. So, they share in the same suffering ng ating Panginoon na hindi naniniwala yung mga tao, kaya pinatay siya. So, ganun din ang ating mga kapwa. Naghihirap sila. Sa atin dito sa Pilipinas, we are lucky kasi free country tayo. So, maliban lang kung yung mga ibang denomination ay nag-aaway sa doktrina, pero sa doktrina lang naman. But as long as all of us believe in Christ, we accepted Him as our personal Savior, then we are adopted as children of God. Kaya yun ang isang benefit na kapag kasama natin si Kristo ay tayo ay naging kasama niya. So we share in His suffering. Kasi siyempre, kung ano yung hatred kaysa kanya noon, ay meron pa rin ngayon. Yung mga kaaway ay nagbibigay ng paraan para tayo ay ma-persecute. But sa atin naman, hindi naman gaano rampant. Meron lang siguro mga iba, lalong-lalo na po yung mga family na ikaw lang ang naniniwala, ikaw lang ang Kristiyano, yung mga iba hindi, iyon, kawawa. Kasi pine-persecute, lagi ng kung hindi pinapaniwalaan. But then, yun talaga, part of the suffering ng ating Panginoon yan. But we are adopted. Kasama tayo sa mga inheritance ng ating Ama. Kasi siya nang may-ari ng buong universe. Kaya we are included kung ano yung kanyang ipamamana sa atin lahat. Meron tayo. So, yon ang pina-advantage na binibigay ng Diyos sa atin. Hindi lang maging ngayon na nandito tayo sa lupa, we are entitled sa protection niya. Iniingatan tayo kasi we are adopted sons and daughter. Kaya kapag tayo ay nananalangin, tinutugunan niya yung ating pananalangin kasi anak tayo Hindi tayo pinababayaan. Although, minsan, ang isip natin hindi ata naririnig. Ganun talaga ang nanay at tatay. Minsan ay akala ng anak ay hindi naririnig ng tatay at nanay, pero sinusubukan lang. Sinasabi na, tingnan nga natin kung ano ang magagawa niya. So, ganun din sa ating Ama. Alam na alam niya yung ating pangangailangan. So, ayan ang isa na binibigay ng ating Panginoon, part of His safety nets para sa atin, na tayo ay iniingatan. Ang sumunod ay letter F. Faith in Jesus give us power.
So, yung ating pananampalataya sa Kanya ay nagbibigay ng power. When in fact, sabi niya nga kung meron tayong pananampalataya as big as a mustard seeds, sasabihin lang natin sa mountain na it can be thrown to the sea ay mangyayari. So, ganyan ang kapangyarihan ng pananampalataya. Pero may isang illustration dito sa Acts 3:16. Sabi ni Peter at saka ni John, by faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him as you can or see. So ito yung nangyari sa Jerusalem, sa gate na tinatawag na Beautiful, na meron isang pilay doon na lagi ng beggar na nagpapalimos. So, nung 3 o'clock, napapunta na sila John and Peter, ay nakita nila at akala niya ay may pera sila. So, sabi niya, pahingi. So, sabi ni Peter, wala akong pera, but in the name of Jesus, stand up and walk. At kaagad-agad, tumayo yung pilay at nagtatalon-talon at sumama sa kanila sa loob. Kaya marami nang nakakita. Sabi na, di ba ito yung nagpapalimos doon sa gate? Ngayon, kompleto na, malakas na, nakapaglalakad niya. So, ito ang sinabi ni Peter and John sa kanila, na hindi kami ang nagpagaling sa kanya. It is by faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him as you can or see. So, talagang iyong pananampalataya nila sa Panginoon ang nagpagaling. Kaya iyon ang sinasabi ni Jesus. Di ba sabi niya sa babae na dinudugo for 12 years na your faith has healed you noong hinawakan yung laylayan ng kanyang damit at tumigil yung kanyang pagdudugo. So, ayon ang kapangyarihan ng pananampalataya natin sa Panginoon na talagang nagpapagaling, may power na kapag nanalangin tayo at naniwala tayo na mangyayari ay Panginoon ang gagawa, hindi tayo. Kaya iyon ang sinasabi ni John and Peter, by faith in the name of Jesus. Siya ang nagpagaling sa pilay. At kung nangyari sa kanila, mangyayari din sa atin kapag tayo ay nananalangin. Kaya iyon ang ating i-practice na tayo ay nananalangin, lalong-lalo na sa pandemic na ito. At ikinagawa naman natin every 8 o'clock. We pray. At kaya tayo ay lahat ay masigla, lahat ay malalakas. Wala pa naman nabibiktima ng COVID-19. In spite sa ilang buwan na marami tayong nababalitaan, but lahat tayo ay malalakas at malulusog. Meron lang sa atin mga nag-positive pero nag-negative din naman. So, ganon. Ganon ang pag-iingat ng Panginoon at ang ating pananampalataya. Ganon ang kapangyarihan na iginagawad niya sa atin. Kaya alam ko na malalampasan natin itong pandemic na ito ng malakas at masigla. Kaya patuloy pa rin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon na siya ang ating kapangyarihan. Mas makapangyarihan ang ating Panginoon kaysa pandemic na ito or anuman problema na atin nararanasan. So, we are safe in the hands of God. Kaya living safely
with Christ. So, yan. At ang sumunod ay ang E. Ito ay Jesus give us eternal life. So, hindi lang ang buhay dito sa lupa ang iniingatan niya, pati yung sumunod na buhay natin. Sabi sa John 6:38 to 40, "For I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I should not lose none of all those he has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who look to the Son and believe in him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day." So, talagang sinasabi ng ating Panginoon na ito ang mission niya. Ang kagustuhan ng Ama na binigay sa Kanya na Kanyang gagawin. Na siya ay pumunta dito sa lupa para lahat, sabi niya, that I shall not lose none of all those He has given me. So, lahat ng sumunod sa Kanya, walang mawawala, but raise them up in the last days. So, yun. Sabi niya pa, for my Father's will, ito ang Father's will, is that everyone who look, so everyone who look, lahat ng tao na tumingin, wala ng qualification ito, pilay, mayaman, mahirap, or anuman. Basta everyone who looks to the Son and believe. So, look and believe. Titingin at maniniwala. In Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. So, wala tayong ibang paniniwalaan kundi ang ating Panginoon Hesus. At ito ang ibibigay niya ang eternal life. Sabi niya, walang mawawala. Lahat ng tumingin at maniwala sa anak ay magkakaroon ng eternal life. So, lahat tayo. Basta ang pinapagawa sa atin is hulok, tumingin. So, siguro, ang ibig sabihin ng tumingin ay tayo ay sumamba sa Kanya. Tayo, kasi paano natin titingnan ang ating Panginoon na sa heaven? So, ang ibig sabihin na tumingin, tayo ay sumamba sa Kanya. We worship Him. That's one way na tayo ay tumitingin. Worship Him and believe in Him. So, yun naman ang ating ginagawa. Tayo ay nagpupuri, sinasamba natin siya, at naniniwala tayo sa Kanya. And I believe, lahat tayo ay kasama sa eternal life. Kasi sabi niya dito, everyone, ayaw niya na may mawala. None shall lose. So, talagang ayaw niya na may mawaglit sa atin. Lahat ng nagsasamba sa Kanya, naniniwala sa Kanya, ay kasama sa eternal life. Kaya, iyon ang ating tuloy-tuloy na gagawin. Ipagpatuloy natin, huwag tayong mag-doubt pa. Kasi iyon ang kalaban ng faith. Doubt, yung alinlangan, alanganin. Iyon ang kalaban na kapag natetest tayo, bigla tayong nag-iiba ng isip. Sabihin na hindi ata totoo ito. Hindi ata totoo yung nababasa ko. Na hindi, kung may panalangin tayo na hindi lang natugunan, tayo kaagad frustrated. Hindi ano.
nag-give up tayo. Yun ang mga doubts. Kaya sabi ni Jesus na kailangan na yung ating pananampalataya is founded on the rock. At ang rock na kanyang sinasabi ay siya. So, kailangan yung ating pananampalataya ay ibaon natin sa bato. At ang bato na ito ay ang ating Panginoon. Na sabi nga ng ibang preacher, kailangan naka-anchor. Kung sa barko, kapag naka-ankla sa bato yung anchor niya, kahit na anong lakas ng bagyo ay hindi matutumba dahil naka-ankla nakatali, nakahook. So, ganon yung sabi para tayo ay magkaroon ng eternal life. So, ayon ang isa pa na ating makikita, safety, which is letter T. Sabi dito, Jesus is our teacher. So, siya ang ating tagapagturo. Ayon sa John 14:26-23, Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father's will love them and will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. All this I have spoken while still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." So, sa atin, kasi wala naman, hindi natin naabutan ang ating Panginoon na sa langit, ay itong last portion. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So ito ang rini-remind ng Banal na Espiritu sa atin. Siya ang ating kasama ngayon. At lahat ng tinuturo ng ating Panginoon nung nandito sa lupa ay nakasulat. Kaya ito ang ating binabasa, ito ang pinapag-aralan natin, ito ang rini-remind ng Banal na Espiritu sa atin na ating gagawin. So, kompleto. Nakasulat, nandiyan sa Bible, tapos meron pang taga-remind. Meron pang Holy Spirit na nagre-remind sa atin. Kaya wala tayong reason na sabihin na ay hindi ko na magagawa. Kasi binibigyan tayo ng, kung tayo ay tinatamad, yung Holy Spirit, binibigyan tayo ng sipag, binibigyan tayo ng wisdom, binibigyan tayo ng kalakasan. Ini-inspire tayo to read, to study, at gagawin, isagawa ang kanyang pinapagawa. So, kompleto. Wala tayong dahilan. Our Lord has provided everything para sa atin. We just, ang gagawin lang natin, sumunod sa Kanya, makinig at gawin ang Kanyang turo. So, ito ang Kanyang pinapagawa sa atin. We are the representative of Christ sa mundong ito ngayon. So, kung ano yung, kaya nga kung ano yung ating ginagawa na mabuti, ay sinasabi ay Kristiyano kasi, kaya mabait yon. Kristiyano kasi kaya niya nagawa yon. So, ibig sabihin, hindi tayo, kundi na itataas yung pangalan ni Kristo. Kaya yon yung ating gagawin. Ano man yung ating naririnig, ano man yung ating
dapat gawin ay gawin natin in the name of Christ. So, ayun, siya ang ating tagapagturo na tinuturo ng banal na Espiritu sa atin. Kaya, iyon ang ating gagawin. Sumunod at i-practice ang turo ng ating Panginoon. So, ang huli, letter Y. Letter Y, ito ay Jesus give us His yoke and carry our burden. Ayon sa Matthew 11:28-30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from it, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. So sinasabi niya sa atin, halika na, anak, na nabibigatan kung ano-ano ang problema mo, ano-ano ang dinadala mo. Ibigay mo na sa akin at ibigay ko sa iyo ang aking daladala. Ang aking daladala ay magaan, matuto ka pa, at gentle and humble in heart. So, wala ka nang aalahanin at makapagpahinga ka kasama ang inyong kaluluwa. Kasi, for my yoke is easy and my burden is light. So, yun ang promise niya sa atin. Kaya kung ano yung ating problema, ano yung ating dala-dala, ibigay natin sa Kanya. Papalitan niya ng magaan na matututo pa tayo, mai-enjoy pa natin kasi magaan, makapagpapahinga pa tayo. So, wala tayong alahanin. Nasa Kanya lahat. Kaya tayo ay safe na safe sa Kanyang kamay. Kaya we are living a life, a safety life with Jesus. Kapag kasama natin siya, tayo ay safe na safe. So, gusto ko lang tapusin ang pagkakataon na ito sa isang kwento na aking napanood kahapon. Ito ay ang kwento sa New York ng isang beggar. Merong beggar doon na ang pangalan ay si Billy, isang negro. Wala siyang makain. Every day, linalagay niya yung plastic cup sa daanan ng mga tao. Kung ano man yung ilalagay doon, yun ang kanyang ginagamit pagkakain kapag gabi natutulog sa park. May isang empleyado na ang pangalan ay si Becky. Nagtatrabaho sa isang company doon at during that day, sa panahon na araw na yon, ay may ginagawa siya, nasugatan yung kanyang ring finger. So yung engagement ring niya ay masakit. So ang ginawa niya, tinanggal niya, linagay niya sa bag niya, sa maliit na packet ng bag niya sa loob, nakasama ng mga coins. So habang siya pauwi, nakita niya yung beggar. So naisip niya na may coin sa loob ng bag niya. So binuksan niya, kinuha niya yung coin, linagay niya doon sa baso. Umuwi. Pagdating niya sa bahay, malayo-layo ang kanyang uwian. Sa Texas ito. Nung naalaala niya, bakit wala pala yung ring ko? Naalaala niya, nalinagay niya sa bag, sa packet. Nung tingnan niya sa bag, wala. Sabi niya, minsan ko lang naman binuksan itong bag ko. At iyon nung dumaan ako sa beggar. So, sabi niya, hindi bali na hindi nakatulog sa gabing yon, pinag-usapan nilang mag-asawa. At nang kinabukasan, dumaan uli, wala na yung beggar.
wala doon sa pwesto na. Yung sumunod na araw, dumaan uli, wala na. Hindi niya makita. So, hindi niya alam kung saan niya hahanapin. So, balisang-balisa. After 4 to 5 days, pagdaan niya, nando doon yung beggar. Sabi niya sa beggar, did you notice something I left? Sabi niya, a ring? Yes, a ring. So, linabas niya yung wedding ring. Binigay niya sa kanya. So, natuwa siya at inimpress niya yung beggar. Ngayon, sabi ng beggar sa kanya, alam mo, dinala ko sa pawn shop itong wedding ring na ito. Pinakita ko doon. Pilit akong kinukuha nila at babayaran ako ng $4,000. Pero napag-isip-isipan ko, nakamahal pala ito. At alam ko na hindi lang yon ang halaga. Undervalued. So sabi ko sa aking sarili, babalikan ng may-ari ito kasi napakamahal. So kahit na pinipilit ako na kunin nila, ay hindi ko binigay. Kasi alam ko na one day, babalik ka. So ito na sa iyo. So nagpasalamat ito si Becky, umuwi, at kwinenton niya sa kanyang asawa. Nag-isip silang mag-asawa. Sabi nila, paano natin kaya babayaran itong beggar na ito? So, ang ginawa nila, pinablish nila sa internet, nag-establish sila ng account, linagay nila yung kwento. Sabi nila, basta makakolekta lang tayo ng 4,000 na yung average value na sinabi sa kanya, ibigay natin sa kanya. Yun lang ang objective nila. Pero, noong pinablish nila, ang dami-daming nag-donate. So, umabot ng $140,000. So, tinawag nila yung beggar, binigay nila yung 140,000. Hindi malaman ng beggar ang kanyang gagawin. Nagtatatalon, tapos ang ginawa niya, nagkumuha ng lawyer at plinano kung saan niya gagastusin. Yon, nakabili ng sasakyan, nakabili ng bahay, at dahil na-publish sa internet, nakita pa ng family niya at na-reunite sila at mas maganda ang kanyang buhay ngayon. So, makita natin na yung decision niya na nagmamahal sa kapwa na hindi niya sinamantala ay nagbunga. So, ganon ang ating decision sa buhay. Na kapag mahal natin ang ating sarili, mahal natin ang ating kapwa, ay sumunod tayo sa turo ng Panginoon at tayo ay mabibigyan ng eternal life na kanyang promise. Napagaya ng beggar na ito na nabigyan na ng magandang buhay. Hindi na beggar ngayon. Siya na ay isang maganda ang kanyang buhay. So, yon ang ating end. So, tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa salita mo na, Lord, ang dami mo ng promise para sa amin. Salamat dahil napakaganda ang promise mo sa amin. At Lord, inihiling po namin na mailagay sa aming puso at isipan para ito ang magiging inspiration pa namin na patuloy na sumunod sa inyo. Hindi po kami matatakot sa mundong ito. Anuman ang mangyayari sa aming katawan,
physical na katawan ay Lord, hindi po namin ipagpapalit ang aming pananampalataya sa iyo dahil napakaganda ang inyong plano sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa inyong ginawa. Maraming salamat sa security na prinamis mo sa bawat isa sa amin. At we pray na ito ay maging kalakasan po namin na patuloy na lumaban, patuloy na sumunod sa iyo. Ano man ang mangyari sa aming buhay, ay Lord, naririyan ka na aming linalapitan, na aming pinagsusumbungan, na siya po ang gumagawa ng paraan, nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya maraming salamat at patuloy na ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Maraming salamat po. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so bago tayo mag-ending, ipanalangin natin yung lahat-lahat ng may birthday ng buwan ng September. At alam natin na last Sunday ngayon, which is our scheduled na magkakainan, pero hindi natin magagawa ngayon dahil tayo ay nasa bahay. Namimiss ko nga rin. But imagine na lang natin na tayo ay nagkakaisa, nagharap-harapan na nagkakainan kapag tayo ay kumakain sa ating mga tahanan. So, sige, happy birthday sa lahat-lahat ng may birthday. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataon na kami po ay nagkakaisa at itinataas po namin ang lahat-lahat ng ipinanganak sa September. Panginoon, maraming salamat dahil as you have said in your word na ikaw ang nag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat at iningatan mo ang bawat isa at na-reach nila ang kanilang mga edad ngayon. At itinataas po namin sila, ang bawat isa sa kanila, na i-bless nyo, ingatan nyo, at bigyan pa ng karunungan, bigyan ng sipag, bigyan ng tiyaga, bigyan ng wisdom, at bigyan pa ng maraming birthday na darating para ma-enjoy po nila ang kanilang buhay, ma-enjoy po nila ang kanilang ginagawa, ma-enjoy po nila ang kanilang pag-aaral. Ano man ang pinapagawa mo sa kanila ay kanilang magagawa ng maayos, magagawa po nila na ayon sa inyong kagustuhan. Panginoon, maraming salamat. At we pray na bawat birthday celebrant ay magkakaroon ng blessing na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat po. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday sa inyong lahat. Hallelujah. Salamat po. Salamat. At ngayon na po ay pupunta na tayo sa announcement. Ang announcement po ay lagi natin ginagawa ito ng every day. Meron pong mga Bible studies sa mga bahay-bahay. Doon linilid ni Pastor Oscar. Meron din tayong prayer meeting na siya din ang naglilid. Every Wednesday, 7:30 ang umpisa. So, ilagay natin sa atin kaisipan yun upang hindi tayo laging late at ihanda natin ang sarili natin dahil kailangan po ay lagi tayong handa pag humarap tayo sa Panginoon. Amen? At meron din mga children's studies during Saturday, ano nyo po, ano nyo kay Sister Karen, siya yata ang nangunguna dito.
Hallelujah. And ano pa ba? Wala na. Kung nakalimutan nyo yung mga schedule sa Bible studies, please contact Pastor Oscar kasi siya ang nakakaalam, siya ang nag-lead sa Bible studies. Ano? Tayo na po ay manalangin ng closing prayer. Hallelujah. Pwede tayong tumayo ulit, tayo manalangin. Hallelujah sa closing prayer. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kagandahan ng aming narinig at maliwanag na iyong mensahe na binigay ng inyong lingkod na iyong ginamit, walang iba kundi si Pastor Oscar. Kaya salamat po, Panginoon. At we pray, Lord, na gamitin mo siya sa lahat na kanyang gustong pagkagamitan sa kanya. Kahit saan, Panginoon, saan lugar mo dalhin. Hallelujah. We pray that siya ay laging handa. Kaya gamitin mo siya and everywhere you want to use him, O God. Hallelujah. Hindi lang siya, O Lord. We pray also ang mga leaders na magamit mo din po sa iba't ibang pagkagamitan sa kanila, Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. At ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa iyong tanging pangalan lamang. In Jesus' name. Amen and amen. Amen.